Magandang araw mga Kai Soto fans. Sa darating na laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand sa FIBA Asia Cup Qualifiers, siguradong magiging intense at isang nakakabighaning laban ang matutunghayan natin. At syempre, isa sa mga key players na inaasahan natin na magbibigay ng malaking impact sa game ay ito ang ating pride na si Kai Soto. Sa ngayon, makikita natin kung paano siya magiging dominant sa ilalim ng basket at kung paano nila na martilyuhin ang mga big men ng New Zealand. So samahan niyo akong talakayin kung bakit hindi lang ang bilis kundi ang lakas at tibay ng ating kupunan ang siyang magiging susi sa tagumpay na ito. Simulat sa poll, malaki ang naging papel ni Kai Soto sa pagpapalakas ng Gilas Pilipinas. Bilang isang 7-footer, hindi lamang siya nakilala dahil sa kanyang taas, kundi pati na rin sa kanyang kahusayan sa depensa at opensa. Isa sa pinakamalaking aspeto na makikita sa laro ni Kai ay ang kanyang kakayahan na magdomina sa ilalim. Ang kanyang paglalaro sa Japan B-League, makikita na ang kanyang playing style ay mas nagiging agresibo at pinapakita niyang hindi lang siya isang tagatanggap ng mga pass at rebound, kundi isa ring player na kayang magbigay ng masakit na block at efficient sa scoring mula sa ilalim. Kaya naman, sa laban kontra New Zealand, nakilala sa kanilang malalaking players, asahan na magiging isang malaking peraso ng puzzle si Kai sa pagpuwersa sa Tall Blacks na mag-adjust sa kanyang lakas sa ilalim ng basket. Bilang isang player na may kakaibang pag-intindi sa laro, kilala si Kai sa pagiging matatag sa ilalim at sa mga crucial moments ng laro. Kaya't sa mga big men ng New Zealand, tulad ni Rob Lowe at Tom Abercrombie, hindi magiging madali ang makapasok at mag-score sa ilalim kapag si Kai ang bantay. Malaki ang magiging papel ng 7'3" center ng Gilas upang masugpo ang mga matataas na opensa at gawing mahirap ang bawat posisyon para sa mga big men ng New Zealand. Kasama si Kai sa isang malupit na lineup na tiyak ay magbibigay ng sakit ng ulo sa New Zealand. At isa pang crucial player na hindi pwedeng hindi pagtuunan natin ng pansin ay si Justin Brownlee, ang naturalized player ng Gilas. Hindi lang si Justin Brownlee kilala sa kanyang scoring ability, kundi pati na rin sa kanyang pagka-veteranong leader ng kupunan. Ang kombinasyon ng kanyang perimeter shooting at leadership ay makakatulong kay Kai na mas mapalakas ang kanilang inside game. Kasama din ni Kai ang ibang matuturing mga versatile players na magbibigay ng depth sa ilalim na sina Junmar Fajardo, AJ Edo at Carl Tamayo. Si Junmar Fajardo, kilala bilang isa sa mga pinakamagaling na sentro ng bansa, ay magiging isang solidong pader sa loob ng paint. At si AJ Edo naman na may kakaibang shot blocking ability ay siyang magbibigay ng suporta kay Kai sa depensa. At si Carl Tamayo ay magiging isang versatile na piraso na may kakayahang mag-adjust sa iba't ibang roles. Sa kanilang lahat, kayang-kaya nilang gawing mahirap ang bawat atake mula sa mga big men ng New Zealand. Isa sa mga pangunahing kalamangan ng Gilas Pilipinas laban ng New Zealand ay ang presensya ni Kai. Sa kanyang taas na 7'3", hindi lamang ang taas ni Kai ang bentahe, kundi pati na rin ang kanyang husay sa paglalaro. Ang kanyang dominasyon sa ilalim, pareho sa opensa at sa depensa, ay siyang magbibigay sa Gilas ng malaking kalamangan. Ang kakayahan ni Kai na mag-block ng mga tira at tapusin ang mga tira sa ilalim ng ring ay siyang magiging susi sa pagsira ng depensa ng New Zealand. Habang ang New Zealand ay may mga malalaking players, ang kasanayan ni Kai sa pagpigil sa mga tira at pagtapos sa low post ay siyang magbibigay ng bentahe sa Gilas. Bukod pa rito, ang mga simpleng pick and roll plays kung saan pwedeng magtulungan sina Kai Soto at mga kasamahan niyang guards ay siyang magbibigay sa Gilas ng pagkakataon na pansamantalahin ang bawat pagkakataon sa ilalim. Well, hindi lamang sa depensa kundi pati na rin sa pag-atake ay merong malaking papel si Kai sa pagkatalo ng New Zealand. At isa pang malaking kalamangan ng Gilas ay ang lalim at versatility ng kanilang roster. Hindi tulad ng mga nakaraang taon na masyadong umaasa ang kupunan sa isa o dalawang star players. Ang Gilas ngayon ay may malawak na pagpipilian ng mga players
na kayang maglaro sa iba't ibang posisyon. Sa mga players tulad ni Justin Brownlee na kayang mag-score sa iba't ibang paraan, at Carl Tamayo na may kakayahang maglaro mula sa loob at sa labas, ang koponan ng Gilas Pilipinas ay may dynamic kaysa sa dati. Ang versatility ng mga players tulad ni Scotty Thompson, Jamie Malonzo at AJ Edu ay siyang nagsiguro na kayang maglaro sa iba't ibang estilo ng laro ang Gilas Pilipinas upang mapanatili nila ang hirap ng New Zealand. Ang karanasan ni Justin Brownlee sa mga high-pressure games at ang kakayahan niyang maghatid ng malaking puntos sa mga crucial na pagkakataon ay siyang magiging malaking bagay para sa Gilas. Ang kanyang ability na mag-stretch sa depensa at magbigay ng space para sa iba pang players ay magbibigay ng Gilas ng kakaibang advantage. Si Carl Tamayo na kayang magsagawa ng mga mid-range jumpers at maglaro sa ilalim ay magbigay ng karagdagang dimension sa opensa ng Gilas, at ang fluidity ng sistema sa opensa ng Gilas ay siyang magbibigay sa kanila ng mga mismatches na pwedeng pansamantalahin laban sa New Zealand. At ang karanasan ni Coach Tim Cone sa coaching, lalo na sa PBA at mga international competitions, ay siyang magbibigay sa kanya ng kakaibang tactical edge. Kilala siya sa kanyang kakayahan na mag-adjust sa laro at mag-develop ng mga strategies upang samantalahin ang kahinaan ng kalaban. Ang kanyang malalim na pag-unawa sa style ng paglalaro ng New Zealand ay siyang magbibigay ng Gilas ng malaking kalamangan. At sa mga ganitong uri ng competition, ang kakayahan ni Coach T na magplano at mag-adjust sa mga pagbabago ng laro ay kritikal. Ang kanyang kakayahan na magbuo ng mahusay na depensa at opensa sa parehong laro ay siyang magsisilbing susi sa tagumpay ng Gilas laban ng New Zealand. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.